At 18, when I started sa mga banda-banda, aaminin ko, I was singing for money. I was in college, so I sent myself to school. Ang hirap mag-perform kung hindi mo naman talaga mahal ang ginagawa mo. Sarap kaya kumanta. Kaya nga tayo pag nasa bahay, di ba? Pag nasa banyo tayo, you know? Ayoko makarinig ng review na kanta na lang siya, hindi siya maka-arte. Natatakot ako doon sa ganyung reviews. You know how Pinoys can be harsh sometimes. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, if it doesn't happen, maybe it's God's way of telling you na there's something bigger for you. Merong mas nakalaan para sa'yo. So ladies and gentlemen, without further ado, let's give a warm welcome to Miss Aisel Santos Zambrano. Good morning, Andrea. Hello, hello. Good morning. How did you first find your voice and your confidence nung pumasok ka na sa industry? At 18, when I started sa mga banda-banda, aaminin ko, I was singing for money, okay? Because I was singing at the same time. I was in college, so I sent myself to school, but at the same time, I was enjoying. I was part of an acoustic group. Back then, uso pa si Baga Verde, if you guys know where Baga Verde was. Tapika uso pa ang acoustic noon. So that was the time na, uy, I think I can sing. I think natutuwa naman sila sa akin. So doon na-build yung confidence ko. We would sing 3 sets of 45 minutes each night. So imagine 3 times 9 songs, 36 songs a night. Grabe yun. Naging training ground ko talaga siya. I was 18 till around 20 years old. Naalala mo ba at that time, syempre may stage fright tayo, iba yung kaba natin. Meron ka bang strategies or parang ano yung ginawa mo para ma-overcome mo yung stage fright na? I remember my first musical was Katie. That was 2013. When I auditioned, wala akong particular role na gustong i-audition for. I just went to the audition in hopes na matatanggap ako. And then they started rehearsing already. So alam kong hindi na ako kasama. Pero around 2 months before their show, they called me up. Sabi niya, Aisel, are you okay to Katie? Sabi ko, sige po, this was Mr. Robert Senya, one of the producers. Mr. Robert Senya, kilala nating one of the best musical theater actors we have here in the Philippines. So sabi ko, sige po. Okay, you will be Katie. Bida pala. Okay. Kaya mo ba? Tingin talaga ako sa taas nun. I was nasa backstage ako ng event nun. Tapos, talaga sabi ko, Lord, kaya ko po maging Katie sa Katie the Musical. Okay, so, sabi ko, Lord, ano ba tong binigay mo sa akin? And then, I was surrounded with people na malaki yung tiwala sa akin. I was very thankful for that. That was Mr. Robert Senya, Miss Isay Alvarez. So I call them my theater parents kasi talagang sila yung nagluwal sa akin sa teatro. Nung time na yun, doubtful ako sa sarili ko because I knew I could sing. I can deliver songs. But ibang klase yung acting ka. Live acting in front of everybody. So sabi ko talaga, it was press night. And then sabi ko sa sarili ko, okay, sana ang review nila sa akin, wow, she can sing and act. Well, at the same time, ayoko makarinig ng review na kanta na lang siya, hindi siya maka-arte. Natatakot ako doon sa ganyung reviews. You know how Pinoys can be harsh sometimes, right? Sobrang kabado ko noon, press night. Tapos paglabas ko on stage, I was doing my thing. Siyempre, na-rehearse yun yan ng many times. And then, when I delivered a particular line, tapos biglang tumawa yung audience. As in, tawa talaga sila. Sabi ko talaga, umacting ako, natawa sila sa akin yung first time talaga, wow, I think I can act. And then, yun na talaga, sabi ko, ang sarap pala sa pakiramdam nito. May immediate response kagad yung audience mo while you're acting on stage. And then, gabi-gabi, iba-iba na yun. Iba-iba na kasi
yung character mo rin mag-grow in you as you do this particular role every day, diba? So yeah, that was, I think, one of the best experiences, yung unang-unang tungtong sa stage. Ikaw personally, how do you handle things like rejection and yung kapag may plano ka na hindi natutuloy, ganyan, how do you handle that? Lagi kong sinasabi sa sarili ko, if it doesn't happen, maybe it's God's way of telling you na there's something bigger for you. Merong mas nakalaan para sa'yo. Siyempre, at some point, if you receive the news na hindi ka natanggap, hindi ka nakuha, kikirot ang puso mo, maiiyak ka ng bahagya, but then the next day, you know what, okay lang yun, okay lang. And true enough, meron talagang dumarating sa buhay mo na bigla mo na lang may isip, kaya pala hindi ko yun nakuha. Dahil makukuha ko itong bagay na to, which is, mas maganda to. Hindi ba? I did write some songs, and then lapit ko siya sa record label, okay? And then, at that time, mas mas gusto nila yung mga remake. So talagang ni-reject nila. As in the idea of the whole album, they rejected it. Alam mo, pasok ako sa sasakyan, iyak ako. Pinagpaguran ko to, pinuduce ko to mag-isa ko. I gathered friends to write the song and to arrange the songs, and then wala. And so nag-independent na lang ako. So that album is called Liwanag. It's on Spotify, so silipin nyo. It's an inspirational album. It talks of positivity and God's love. So I produced that 2015, and I still hope of making a song na inspirational that would be a big hit. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako. It never stops. So yeah, when you get rejections, okay lang yun. You can get that at any point in your life. Pero babangon ka din, maniwala ka sa akin. Ang masasabi mo ang parang pinakamalaking misconception about being a stage performer? Lalo na siguro sa older generation, ang tingin nila sa performers in general, walang pera, hindi siya real job, hindi ba? Kasi sasabihin talaga ng, lalo na dito sa Pilipinas, sasabihin ng magulang mo, hindi ka namang pakakainin yan, hindi ka bubuhayin yan. The sad truth is, may katotohanan naman talaga. Lalo na ang musical theater, ang stage, as a stage performer here in the Philippines, hindi rin talaga kalakihan ng sweldo. Totoo po yun. Kaya makibaka. Oo. As said, it's not a misconception. Totoo talaga siya. At hindi mo masisisi yung older generation that it's happening. But these stage performers, they're fueled by passion, love for the arts, expression. Ito talaga yung may pagmamahal ka sa teatro at sa stage. That will, keep you going, push you through. And kaya makita nyo, buhay na buhay ngayon ang teatro. Can you recount a moment in your years as a performer where you really felt empowered on stage? In the Miss Saigon UK and International Tour, when you would take a bow, yung individual bow ko as Gigi, ibang klase yung pride na nabibigay sa Filipino. Kasi sabi ko, ang galing, no? Kayang makita ng ibang bansa. It was a tour. So we went to UK, Switzerland, Germany. Sabi ko, kita mo talaga ang galing ng Pinoy. Hindi man tayo schooled sa musical theater, pero we could be at par or more when it comes to performances kasi passionate talaga ang Pinoy on stage. So tuwing nagbabaw ako, ibang klase yung pakiramdam and pride that you feel. And syempre, lagi akong titingin sa taas, Lord, thank you for this chance. And until now, I do that. I would always say, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Pag tinatanong ako, ano ba yung masasabi mo or mensahe mo to the younger ones na gusto mag-perform? Like, perform like it's your last. Naging mantra ko yon na tuwing magpa-perform ka, parang it's your last time. So you would always give your best. It's a chance of a lifetime every time you're on stage. Tsaka tuwing nagbabaw ko, I can imagine na feeling mo kasama mo yung buong Pilipinas eh. Oo, totoo yun. Oo. Tsaka pag pinapanood ko yung mga kapwa ko Pinoy, talagang may sense of pride. Tapos naiiyak ka kasi all of your kapwa Pinoys, these are dreamers as well, di ba? Nakikita mo na nagsishine on stage. So that's such a wonderful feeling. What will you say is isa sa pinaka-valuable lessons na natutunan mo through the years? Never stop learning. Hindi natatapos sa, nakatungtong ka na ng stage, narinig mo na yung kanta mo sa radyo. It doesn't stop there. Hone your talent. Kagaya ako, may mga time na I doubted my voice.
Back in La Diva days, I was alto for a long time. When I wanted to go back as solo, sabi ko parang hindi ko na kayang mag-reach ng high notes. So I had to enroll myself to voice lessons again. Even after pregnancy, nawala yung stamina ng voice ko. So sabi ko, you have to learn and never stop learning and be open to jump at any opportunity that's given to you. Importante yun. Be brave. Because you'll never know that one small door will open big things for you.